Maligayang pagdating sa Raw Revenge ni tatay. Magpakasaya dahil ito ay dadalhin ka sa isang lugar. Magiwan ng komento at ipaalam sa akin kung saan ka nanonood. Pindutin ang like button at siguraduhin na naka-subscribe ka. Magtiwala ka sa akin, magugustuhan mo ito. Ang unang tawag sa telepono na ginawa ko sa isang krisis ay sa aking ina. Ang huling tawag sa telepono na kailangan niyang gawin sa kanyang krisis ay sa akin, hindi iyon nakataon. Iyon ay isang ugnayang itinayo sa loob ng 53 taon. Isang ordinaryong gawa ng pagmamahal sa bawat pagkakataon. Si Lilia Navarro ay hindi isang komplikadong babae. Hindi niya kailangan. Siyang uringa ina na dumadalo sa bawat isa sa aking mga larong basketball sa Liga ng Kabataan sa isang folding chair na dala niya mismo. Nanahanda ng aking bawon hanggang sa matanda na ako para mapahiya dito at nanakaw po ng gising tuwing gabi kapag uwi ako ng late. Hindi para parusahan ako, kundi dahil hindi siya makatulog hanggang sa malaman niyang ligtas ako. Iyon siya. Iyon ang laging siya. Ang pagmamahal ay hindi isang bagay na pinag-usapan ni Lilia Navarro. Ito ay isang bagay na ginagawa niya araw-araw tahimik, nang walang pagtatala ng score. Nang pumanaw ang aking ama 12 taon na ang nakalipas, isang Miyerkules ng umaga noong Nobyembre, ang uri ng araw na permanenteng nakbabago ng kulay ng isang buwan, hindi siya nawasak. Siya ay nagluksa sa paraan na ginagawa niya sa lahat ng bagay, nang may dignidad, nang nakaangat ang baba. Ibinenta niya ang isang kotse para mabayaran ang gasto sa libing nang hindi sinasabi sa akin hanggang sa tapos na. Pinanatili niya ang pagtakbo ngang bahay sa isang fixed income at patuloy na naghanda ng mainit na pagkain sa mesa tuwing linggo para sa sinumang dumating. Hindi niya kailanman tinawagan ako para sabihin na nahihirapan siya. Hindi isang beses sa 12 taon, kaya unawain kapag tinawagan ako ni Lilia Navarro ng 7:42 umaga nung Miyerkules at sinabi na kakaiba ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ako nakalkula. Hindi ko tinimbang ang aking mga opsyon dahil ang 53 taon ng pagmamahal ng babaeng iyon ay hindi gumagawa ng isang lalaki na nagdadalawang isip. Ito ay gumagawa ng isang lalaki na gumagalaw kaagad ng walang tanong, ng walang kondisyon. Ang hindi nito inihahanda sa iyo ay ang tao na nakatayo sa pagitan mo at ng pinto. Narito hayaan mong ibalik ko. Ako si Elias Navarro. Ako ay 53 taong gulang. Naktuturo ako ang basketball ang kabataan tuwing weekend. At ako ang uri ng asawa na akala ko ang pagpapanatili ang kapayapaan ay kapareho ang pagkakaroon ang kapayapaan. Mali ako. Matagal bago ko ito natuklasan. Ngunit narating ko ito. Ito ay isang Miyerkules. Enero 13, 7:32 nung umaga. Naalala ko ang eksaktong oras dahil nakatayo ako sa kusina nanonood sa paktulo ng kape. Dahan-dahan parang ayaw din ng araw na magsimula nang mag-vibrate ang aking telepono sa counter. Ina, sinagot ko sa pangalawang ring. Elias, ang boses niya ay manipis. Hindi ang kanyang karaniwang boses. Si Lilia Navarro ay hindi gumagawa ng manipis. Ang babayeng ito ay nakaligtas sa isang asawa, isang recession, at isang hip replacement nang hindi humihingi ng kahit isang bagay sa sinuman. Ina, okay ka ba? Hindi ko gustong abalahin ka. Doon ito, 82, taong gulang at patuloy na humihinging paumanhin sa pag-iral. Kakaiba, sabi ko, na lumilipat na ako patungo sa hallway. Masikip lang, at ang kaliwang braso ko ay patuloy na. Tumigil siya. Ina, tumigil ka. Papunta na ako. Ibinaba ko ang tawag at nakatayo roon ng eksaktong 3 segundo. Ang aking kotse, isang 2019 Toyota Hilux, ay nakaupo sa auto repair shop ni Mang Danny sa Aurora Boulevard. Alternator. Tinawagan nila kahapon. Hindi pa handa hanggang Biyernes sa pinakaaga. Okay, isipin mo, Elias. Isipin ang kotse ni Eva, isang silver Honda CR-V na nakaupo, ng mataba
at walang pakialam sa driveway. Puno gasolina. Siya mismo ang nakpuno nung Lunes. Si Eva ay nasa itaas. Naririnig ko ang tumatakbong shower. Ang mahabang luxurious 30 minutong shower na ginagawa niya tuwing umaga parang nahahanda para sa photoshoot. Pumunta ako sa ibabang hagdan. Eva, patuloy ang tumatakbong tubig. Eva, tumigil ang tubig. Mahabang pause. Ano? Hindi ano bilang pag-alala. Ano bilang dapat importante ito? Kailangan kong hiramin ang kotse mo. May chest pains ang ina ko. Kailangan kong dalhin siya sa St. Luke's. Babalik ako kaagad. Katahimikan. Hindi ang uri kung saan iniisip ng isang tao. Ang uri kung saan may nagdesisyon na at iniisip lang kung paano sasabihin. Lumitaw siya sa itaas ng hagdan 30 segundo mamaya. Tuwal sa ulo, robe nakatali sa baywang, mukha ganap na hindi mabasa. Elias, hindi ko kaya ngayon. Eva, may chest pains ang ina ko. Ang kaliwang braso niya. Narinig kita. Sumandal siya sa doorframe, na-cross ang nga braso. Tumawag ng ambulansya. Ayaw niyang ambulansya. Alam mo iyon, may masamang karanasan siya ng ama? Kung gayon tumawag sa ibang tao. Nakaturn na siya pabalik patungo sa kwarto. May dinner ako kasama si Joan at ang mga babae ngayong gabi at may buong araw pa akong trabaho. Hindi ko gustong gastusin ang buong araw ko sa pahupo sa waiting room na ospital. Nakatayo ako ng ganap na tahimik. Ginawa ba niya lang? Eva? Mas tahimik kaysa inasahan ang boses ko. Ang kaliwang braso niya ay nagiging manhid. Tumigil siya, lumingon ng kalahati, at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko makakalimutan sa natitirang buhay ko. Hindi pag-alala, hindi guilt, kundi abala. Siya ang ina mo, Elias. Hindi akin. Isang pause. Ayusin mo. Bumalik siya sa kwarto. Hindi sumigaw ang pinto. Halos mas masama iyon. Ang pagsigaw ay magiging may emosyon. Isinara niya lang ng mahina. Parang sinabi niya na wala tayong gatas. Parang ang kaliwang braso ng 82 taong gulang na babae na nagiging manhid ay isang minor na scheduling conflict na wala siyang espasyo para rito. Nakatayo ako run sandali lang, pagkatapos ay binunot ko ang aking telepono. Si Clemente Reyes ay nakatira 4 na bahay pababa sa parehong block. Isang retired union electrician, 71 taong gulang. Nakmamaneho ang well-kept na older Honda Civic na nakakita ang mas magandang araw, ngunit hindi kailanman nalampasan ang isang umaga, tulad ng may-ari nito. Siya ang uri na lalaki na patuloy na nag-shake hands ng mayos. Siya at ang aking ina ay kilala ang isa't isa sa mahigit 20 taon. Nandun siya sa libing ng aking ama, unang hanay. Sinagot niya sa unang ring. Eli, anong balita, kapatid? Clem, kailangan kong pabor. May chest pains ang ina ko. Nasa shop ang Hilux ko. Hindi available ang kotse ni Eva. Pwede mo ba kaming dalhin sa St. Luke's? Walang kahit isang pose? Bigyan mo ako ng 4 minuto. Hihila ako sa harap. Iyon lang. Walang negosasyon, walang condition, walang dinner plans na tsekehin. 4 minuto. Tinawakan ko kahat ang ina. Papunta na ako, ina. Si Clem ang mahmamaneo. Wala kang kailangang gawin. I-unlock lang ang front door at umupo. Naririnig mo ba ako? Umupo ka. Elias, talagang ayaw kong maging abala. Ina, umupo ka. Isang maliit na tunog, halos tawa. Okay anak. Dumating si Clem sa luben hay 3 minuto at 40 segundo. Binilang ko. Ang biyahe sa St. Luke's Hospital sa Quezon Avenue ay tumagal na 9 minuto. Nakaupo ang ina sa likod kasama ako, ang maliit niyang kamay sa parehong makamay ko, suot ang kanyang magandang asul na coat parang pupunta siya sa isang importanteng lugar dahil iyon nga. Patuloy siyang humihinging paumanhin sa buong biyahe. Pasensya na sa pahila ko sa iyo, Clem. Wala iyon. Nanonood lang ako ng balita. May maganda ba? Wala,
Kailanman. Tumawa siya. Talagang tumawa. At tiningnan ko sa labas ng bintana ang umaga sa Quezon City at naramdaman ko ang dalawang bagay sa eksaktong parehong oras. Pasasalamat kay Clem at isang bagay pa, isang bagay na malamig at tahimik para kay Eva. Hindi ko pa ito sinuri. Pinayagan ko lang itong umupo roon. Abala ang St. Luke sa isang Miyerkules ng umaga. Nach-check-in kami sa AR ng 8:27 ng umaga. Isang nurse na si Bella, malawak ang balikat, walang kalokohan, ang uring babay na nakakita ang lahat ng bagay ng 2 beses. Nakpasok ngang ina sa isang kwarto sa loob ng 15 minuto. Ang doktor na on call ay isang matangkad na lalaki na si Dr. Ramon Cruz, Calmadong Boses, sadyang mga kamay. Hindi siya nagmadali. Mrs. Navarro, gusto kong patakbuhin ang EKG at surian ang iyong enzyme levels. Ang masintomas na inilalarawan mo, hindi namin pinababayaan iyon sa edad mo. Tiningnan ako ang ina. Ang mamata niya ay nagtatanong kung dapat siyang matakot. Gawin mo ang sinasabi niya, ina, sabi ko sa kanya. Tumango siya. Pagkatapos ay inabot niya pataas at hinawakan ang aking mukha. Dumating ka, sabi niya ng simple. Parang hindi siya ganap na sigurado na darating ako. Halos masira ako noon, ina, laging darating ako. Hinaplos niya ang aking pisngi ng 2 beses. Humiga pabalik sa unan at ipinikit ang kanyang mamata. Nakaupo ako sa waiting room na iyon ng 2 oras at 40 minuto. Plastic chair, masamang ilaw, isang TV na nakakabit sa sulok na nagpe-play ng game show ng walang tunog. Ininom ko ang pinakamasamang kape sa buhay ko mula sa makina malapit sa elevator at hindi ko nalasahan kahit isang higop, hindi man lang nag-text si Eva ng isang beses. Kahit okay ba siya? Nang 11:04, lumabas si Dr. Cruz para hanapin ako. Ang mukha niya ay measured. Hindi alarmed, ngunit seryoso. Mr. Navarro, ang ina mo ay nagkaroon ng tinatawag naming mild cardiac event. Hindi full heart attack, ngunit ang katawan niya ay nagbababala sa kanya. Gusto naming panatilihin siya para sa obserbasyon, patakbuhin ang ilang karagdagang pagsusuri. I adjust ang kanyang magamot, ngunit stable siya. Stable siya. Stable siya. Tinatanong din niya kung may television sa kanyang kwarto. Tumawa ako. Talagang tumawa. Iyon siya. Pwede ba akong pumunta para makita siya? Bigyan mo kami ngang 20 minuto para mayo siya. Nakaupo ulit ako. Inilagay ang aking gasiko sa aking matuhod. Tinitigan ang sahig. Ayusin mo, sabi ni Eva. Ayusin mo. Habang siya ay pupunta sa dinner kasama si John at ang mababae, habang ang pusong kanyang mother-in-law ay nagpapadala ng distress signals, inayos ko ito. Sige. Binunot ko ang aking telepono at tinawagan si Clem na nahintay sa parking lot buong oras tulad ng lalaking siya. Stable siya, sabi ko sa kanya. Salamat sa Diyos, sabi niya. At sinasadya niya iyon. Clem, salamat. Ellie, ang boses niya ay matatag, banayad. Iyon ang ginagawa ng mga tao. Pinayagan ko ang pangungusap na iyon na umupo sa hangin sandali. Ilang tao. Nanatili ako kasama ang ina hanggang 4 hapon. Nanood kami ng kalahating game show. May tunog na nayan at tinalo niya ako ng 2 beses sa isang word game na ginawa niya sa lugar na may kinalaman sa hospital equipment at mga kabisera ng probinsya. Mas matalas siya kaysa sa akin sa kanyang pinakamasamang araw. Laging ganito, ng 3:47, bago ako umalis, hinawakan niya ulit ang aking kamay. Elias, ang boses niya ay nagbago. Ang manipis na boses ng umaga ay nawala. Ito ang kanyang ibang boses. Ang ginagamit niya kapag may ibig sabihin. Oh, ina, hindi dumating si Eva. Hindi ito tanong, hindi ako sumagot kaagad. May dinner plan siya. Elias, ang pangalan ko lang. Iyon lang ang kailangan niya. Tiningnan ko siya. 82 taong gulang. Asul na coat na nakatupi ng maayos sa upuan.
Mga mata kasing linaong dati. Pumunta siya sa dinner. Ina ako. Sabi ko ng tahimik kasama ang kanyang magkaibigan. Ang masalita ay tumama sa kwarto ng ospital na iyon parang isang bagay na nahulog mula sa mataas na lugar. Hindi huminga ng malalim ang ina. Hindi itinaas ang boses. Hindi siya nagsabi ng kahit isang salita tungkol kay Eva Navarro. Tumango lang siya ng dahan-dahan, tumingin patungo sa bintana. Ang hapon na liwanag ay tumama sa skyline ng Quezon City ng tama, ginto at tahimik at pagod. Hindi siya nagsabi ng kahit ano pa, ngunit nakita ko ang isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha, isang bagay na mukhang desisyon. Hinalikan ko ang kanyang ng 4:02 ng hapon. Lumabas akong St. Luke's Hospital papunta sa malamig na hangin ng Quezon City. Bumalik si Clem para kunin ako. Nagmaneho kami pauwi ng tahimik at comfortable. At sa isang lugar sa Tomas Morato Avenue kasama ang mga dahon ng puno na lumilipad. Sa harap ngang windshield parang ang mundo ay naglalagas ng isang bagay na hindi na kailangan. Napaktanto ko na hindi ako galit kay Eva, tapos na ako. Kung nakinig ka na ng matagal, gawin mo kami ng isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood ng hindi kailanman ginagawa ito. Ngunit wala itong halaga sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Pindutin ang like button habang ginagawa mo ito at i-drop ang iyong mga iniisip sa comments. Ilang tao ang gumugugol ng buong buhay nila sa paggawa ng withdrawals mula sa mga relation na hindi nila kailanman ginawang deposit. Si Eva ay nag-overdrawn sa loob ng mga taon. Huwebes, Enero 15, nam 58 gram umaga. Gumising ako bago ang alarm, iyon ang paraan mong malaman na may isang bagay na nakaupo sa iyong dibdib na hindi maalis ng tulog. Nakahiga ako sa aking hilit na kama. Ang kalibang hilit, laking ang kaliwa. 11 taon at patuloy, akong natutulog parang nag-iwan ng espasyo para sa isang taong gustong naroon at tinitigan ang kisame, natutulog pa rin si Eva. Ang buhok ay nakakalat sa unan. Mabagal at pantay ang paghinga, ganap na walang pakialam. Ang babay ay makakatulog sa isang hatol. Tumayo ako ng tahimik, bumaba, nakluto na kape. O, sa malakas na makina. At hindi ako nagsisi. Kahit bahakya, pumili siya ng dinner kaysa sa kaliwang braso ng aking ina na nagiging manhid. Makakaya niya ang makina ng kape. Nakaupo ako sa mesang kusina at nanut sa pagdating ng umaga sa bintana sa ibabaw ng lababo. Ang aking telepono ay nakaharap pababa sa mesa. Binuksan ko ito. Walang mensahe mula sa St. Luke's. Walang balita ay magandang balita. Nang 7:06 umaga naisip ko ang ina tungkol sa paraan ng pagtingin niya sa hospital bed na iyon. Maliit laban sa unan, ang kanyang magandang asul na coat na nakatupi sa upuan parang nagbihis siya para sa okasyon ng pagkakasakit. Tungkol sa paraan niyang pahawak sa aking mukha at pagsabingang, "Dumating ka." Parang hindi siya ganap na sigurado na darating ako. Dumating ka. 2 salita, 82 taon ng pagmamahal na nakakompress sa 2 salita at halos masira ako ng muli. Nakaupo sa mesang kusina na iyon kasama ang aking kape na nagiging malamig. Lagi siyang dumating para sa akin. Bawat isang pagkakataon ng walang tanong, ng walang kondisyon, ang pinakamaliit, ang lubos na pinakamaliit na magagawa ko ay dumating para sa kanya. Nasa pangalawang tasa ako nang marinig ko si Eva sa hagdan. Pumasok siya sa kusina sa kanyang robe, sumulyap sa akin, pagkatapos sa makina ng kape, pagkatapos pabalik sa akin. Nagluto kang kape, bawat umaga sa loob ng 11 taon, sabi ko, nagulat, nakakagulat pa rin. Nagbuhos siya ng sariling tasa at sumandal sa counter. May isang beat ng katahimikan. Ang tiyak na uri na alam ng mga may asawa. Ang uri na naghihintay sa isang tao na magdala ng isang bagay. Siya ang nagdala nito. Kumusta si Lilia? Lilia, hindi ang ina mo. Hindi na. Lilia, parang siya ay isang katrabaho, parang siya ay isang kakilala.
sa isang work function na nakalimutan ni Eva na dinaluhan. Stable, sabi ko. Mild cardiac event. Pananatilihin siya ng isa pang araw. Inulit niya ito ng dahan-dahan parang nilalasahan ang mga salita. Isa pang katahimikan. Kumusta ang dinner? Tanong ko. Kumurap siya. Isang beses lang, ngunit nahuli ko ito. Ayos lang, sabi niya ng maingat. Elias, gusto kong malaman mo na talagang komplikado ang kahapon para sa akin. Komplikado? Pinayagan ko ang mga salita na umupo ron sa pagitan namin sandali. Ang puso, ang iyong mother-in-law, ay nagpapadala. Ang distress signals at ikaw ay nasa restaurant. Ang gunit sige. Komplikado. Elias Eva, sabi ko ito sa parehong paraan na sinabi ngang aking ina ang aking pangalan noong gabi bago. Ang salita lang, ang pangalan lang, flat at final. Tumigil siya. Hindi ko ginagawa ito ngayon, sabi ko. Sinusubukan ko lang ipaliwanag. Alam ko. Tumayo ako. Hinugasan ang aking mug. Narinig kita sa unang pagkakataon kahapon sa ibabangang hagdan. Binunot ko ang aking telepono, ang aking jacket, ang aking mga susi, ang aking spare keys dahil ang Hilux ko ay nasa shop pa ni Mang Denny. At naglakad ako patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tinawagan niya ako para makita ang ina ko. Hindi ako lumingon pabalik. Nagmaneho si Clem sa akin muli. Hindi siya nagtanong, hindi nagalok na opinyon. Nagmaneho lang, isang kamay sa manibela. Lumang country station na mababa sa radyo. May isang tiyak na uring pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng salita para gumana. Si Clem at ako ay mayroon niyon. Lahing ganito. Nagbar kami sa St. Luke's ng 8:40 ang umaga. Nandito ako, sabi niya. Clem, pare, hindi mo kailangan. Ellie, tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Nandito ako. Ilang tao ang nagpapakita. Gumawa ni Kate tala kung sinusila. Izulat ito sa isang lugar na permanente. Nakaupo ang ina nang dumating ako sa kanyang kwarto. May kulay na ulit sa kanyang mukha. Ang manipis na boses ay ganap na nawala. Suot niya ang kanyang sariling nightgown. Tinanggihan niya ang hospital gown pagkatapos ng unang gabi, na talagang iginagalang ko ng malalim, at may reading glasses siya. Isang crossword puzzle book na nakabukas sa kanyang kandungan. 7 letra. Sabi niya sa segundo kong pumasok, taksil. Tumigil ako sa pintuan, tinitigan siya. Tumingin siya pataas sa ibabaw ng kanyang salamin nang may pinakamatuwid na mukha na nakita ko sa isang tao para sa crossword, Elias. Tumawa ako nang napakalakas na tumingin ang nurse mula sa hallway. Perpekto, sabi ko, nahulog sa upuan sa tabi ng kanyang kama, PERPEKTO. Binilang niya ang makahon, isinulat ito, tumango ng may malalim na kasiyahan, lagi kang ang matalino. Ako lang ang anak mo, Ina, at patuloy ang matalino. Nakaupo kami ng ganito sandali. Madali, tahimik. Ang uringang tahimikan na umiral lamang sa pagitan ng mga taong nagmamahalan ng sapat na hindi na kailangang punan ang bawat katahimikan. Natapos niya ang 2 karagdagang clue. Ininom ko ang masamang hospital coffee at hindi nagreklamo dahil ang pagupo sa kwarto na iyon kasama siya, kahit sa isang matigas na plastic chair na umiinom ng isang bagay na lasa ng pagsisisi, ay eksaktong lugar kung saan gusto kong making. Kung saan lahing gusto kong making. Pagkatapos ay isinara niya ang libro, inilagay ito sa bedside table, nakatupi ang kanyang makamay sa kanyang kandungan. Narito na, gusto kong tawagan si Vince ngayong umaga, sabi niya. Ati, Vicente Lim, Mr. Vicente Lim, abogado, Quezon City, 31 taon sa paksasabatas. Siya ang humawak sa estate na aking ama. Siya ang gumuhit na will ng ina 6 na taon na ang nakalipas. Matalas na lalaki, tumpak. Ang uri ang abogado na nakikinig ng higit sa pagsasalita na sa aking karanasan ay mas bihira kaysa dapat. Pinanatili ko ang aking boses na maingat. Okay? Nag-isip ako, sabi niya, mula kahapon gabi. Ina,
Hindi mo kailangan. Elias Andrew Navarro. Buong Pangalan. Lahat ng tatlo. Hindi ko narinig ang lahat. Inidatalo mula ng akwai desasit. Atue 40 minuto pagkatapos NG curfew. Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyon. Izinara ko ang aking bibig. Tiningnan niya ako ng may malinaw. Matatag na mga mata. Ang liwanag ng Quezon City ay dumating sa bintana muli. Mas malambot ngayong umaga. Ginawa siyang mas bata ang hitsura niya. O baka ginawa siyang eksaktong parang sarili niya. Eksaktong parang ang babay na nahanda ng aking baon at nakaupo ng gising at nagbenta ng kotse ng hindi sinasabi sa akin at nahanda ng Sunday dinner sa loob ng 34 taon sa Acacia Drive. Ang aking ina. Ang pinaka-constante na bagay sa aking buhay. Nagtatrabaho ako sa buong buhay ko, sabi niya ng tahimik. Ang iyong ama at ako, nagtipid kami at nagipon at nakulang para ang itinayo namin ay may kahulugan. Para ito ay mapunta sa isang lugar na mahalaga. Isang pause. Sa mga taong nagpakita, hindi ako nagsabi ng isang salita. Hindi nagpakita si Eva, Elias, alam ko. Hindi lang kahapon. Binunot niya ang kanyang crossword book. Hindi para gawin ito. Para lang hawakan ang isang bagay. Hindi sa repas ng libing ng iyong ama. Hindi nang nakaroon akong hip surgery at kailangan ng sakay sa physical therapy. Hindi noong Pasko 2 taon na ang nakalipas nang nakaroon akong flu at kailangan mong umalis sa dinner para suriin ako. Tumingin siya patas. At hindi kahapon nang nabibigo ang aking puso. Pumunta siya sa dinner. Bawat halimbawa ay tumama parang bato sa tahimik na tubig, bumaksak ng dahan-dahan, lumubog ng malalim dahil tama siya. Lagi siyang tama, at ako ay gumagawa ng mga dahilan sa loob ng mga taon. Ina, hindi ako galit, sabi niya. At ang kahangahangang bagay ay, hindi siya. Ang boses niya ay ganap na kalmado, matatag parang kamay sa Biblia. Tumpa lang ako. Inabat niya ang kanyang telepono sa bedside table. Natagpuan ang maliit na nakatuping piraso ng papel mula sa loob ng kanyang glasses case. Isang numero ng telepono na isinulat sa kanyang sulat kamay. Mayos at Sadya. Adi. Vicente Lim direct line. Nahanda siya. Ang aking ina ay hindi gumagawa ng impulsive na desisyon. Ito ay nagtatayo ng mas mahaba kaysa sa isang pagkakataon sa hospital. Gusto mo bang lumabas ako? Tanong ko. Isinasaalang-alang niya ito sandali. Kung gayon hindi. Manatili. Isang salita. At ang lahat sa akin ay naging tahimik at nagpapasalamat. Tinawag niya ng 9:22 ng umaga. Sinagot niya sa pangalawang ring. Vicente Lim. Vince, si Lilia Navarro ito. Sana hindi kita nahuhuli ng maaga. Mrs. Navarro. Ang boses niya ay uminit kaagad. Hindi kailanman masyadong maaga para sa iyo. Kumusta ka? Nasa ospital ako talaga. St. Luke's. Isang maikling pause. Pasensya na sa narinig ko. Seryoso? Seryoso ng sapat para mapag-isip ko ng malinaw. Sabi niya. At kahit sa sandaling iyon, kahit na tumatawag, sa kanyang abogado mula sa hospital bed ang umaga pagkatapos ng cardiac event, may dignidad sa kanyang boses. Grace, ang uri na hindi may papakita. Ang uri na itinayo sa loob ng 82 taon ng paggawa ng tamang bagay, kahit na nakakahalaga ito ng isang bagay. Vince, kailangan kong i-update ang aking mga dokumento, ang vil partikular, katahimikan sa kanyang dulo. Profesional na katahimikan, sumisip-sip, hindi nagaantala, siyempre. Gusto mo bang pumunta ako sa iyo o pakiusap ngayon kung possible? May ilang napakaspesipikong pagbabago sa isip ko. Pwede akong nandito ng 2:00. Perfecto. Sumulyap siya sa akin. Nandito ang anak ko. Napakabuti, Mrs. Navarro. Makikita kita ng 2. Ibinaba niya ang tawag. Inilagay ang telepono pababa. Binunot ang kanyang crossword muli. Ganito lang. Parang hindi niya lang binago ang lahat.
Parang hindi niya lang minahal ako sa pinakamakapangyarihan, permanenteng paraan na maaaring gawin ng isang ina. Nakaupo ako roon sandali, masikip ang lalamunan, matatag ang mamata, bahagya, ina. Mas tahimik kaysa inasahan ang aking boses. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Hindi siya tumingin pataas mula sa crossword. Hindi ko ito hinagawa para sa iyo, Elias. Naglagay siya ng isang letra. Kalmado. Sadya. Ginagawa ko ito dahil nakuha ko ang karapatang magpasya kung saan pupunta ang gawain ng aking buhay at nagdesisyon ako. Tumingin siya pataas sa ibabawang kanyang salamin. May iba pang tanong? Mayroon akong humigit kumulang 40. Nagtanong akong 0. Hindi, ma'am. Mabuti. Bumalik siya sa puzzle. Ngayon, hanapin mo akong isang bagay na nakakain mula sa kafeterya na iyon. Ang lahat ng dinala nila sa akin para sa almusal ay lasa ang isang desisyon na pinagsisihan ang isang tao. At sa isang segundo lang, isa lang tiningnan ko siya. Ang maliit, matalas, kahanga-hangang babay sa kanyang sariling nightgown sa isang kwarto ng hospital sa Quezon City, naglalagay ng amha. Sagot sa crossword parang, ang mundo ay walang utang sa kanya at siya ay may utang sa lahat. At naisip ko, ginugol ko, ang 53 taon na sinusubukang maging karapat dapat sa kanya. Sana ay narrating ko na. Dumating si Ati. Vicente Lim ng 158 ng hapon. Charcoal suit. Leather briefcase. Pilak na buhok na maikli. Hinawakan niya ng matatag ang aking kamay. Tumango parang isang lalaki na naunawaan ang bigat M.G. kwarto at umupo sa harap ng aking ina kasama ang isang yellow legal pad at isang pen na malamang na mas mahal kaysa sa aking alternator. Nakaupo ako sa sulok. Tahimik. Patuloy na saksi. Ang pag-usap sa pagitan nila ay tumagal 47 minuto. Hindi ko ilalagay ang bawat salita rito. Ilang bagay ay karapat-dapat sa kanilang privacy. Ngunit sasabihin ko sa iyo ito, sa oras na isinara ni Vicente Lim ang kanyang pen at inilagay ang kanyang legal pad pabalik sa briefcase na iyon, ang dokumento na si Eva Navarro ay tahimik na binibilang sa loob ng 11 taon ng kasal ay na-rewrite ng fundamental, hindi na mababago at legal. Ang bahay sa Acacia Drive na pag-ari ng inanang buo, binayaran noong 2009, kay Elias. Ang investment accounts na ginugol ng aking ama sa loob ng 30 taon na itinatayo, kay Elias. Ang alahas, ang muebles, ang 1967, Toyota Corolla na patuloy na tumatakbo ng perpekto at nakatira sa ilalim ng takip sa kanyang garahe. Ang kotse na ginugol ng aking amangang 4 taon na inaayos gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang kotse na amoy niya sa mainit na araw kapag binuksan mo ang pintong garahe, kay Elias. At 7 Cebu 0 NA particular na nakalaan para sa Quezon City Animal Shelter sa Quezon City dahil nagboluntaryo si Lilia Navarro dun tuwing ikatlong Sabado sa loob ng 11 taon dahil iyon ang uri na babae siya. Ang pangalan ni Eva ay lumitaw ng eksaktong 0 beses. Hindi problema ko, sabi ng isang tao nun, lumalabas na tama. Nang tumayo silim para umalis, hinawakan niya ulit ang aking kamay sa pinto. Ang iyong ina, sabi niya ng tahimik, tumingin pabalik sa kanya sa kwarto, bumalik na sa kanyang crossword, hindi na naabala, ganap na sarili na, ay isa sa pinakamatalas na tao na nakilala ko sa 31 taon ng pagsasabatas. Tiningnan ko siya rin. Sabi ko, alam ko, lagi kong alam. Umalis ako sa ospital ng 4:30 ng hapon. Nandito si Clem para kunin ako pauwi. Pumasok ako, isinara ang pinto. Tiningnan niya ako, binasa ang aking mukha sa paraan ng mamatandang kaibigan. Hindi naghahanap ng impormasyon, sinusuri lang na patuloy kang nakatayo. Okay ba ang lahat? Sabi ko ng tahimik. Okay ang lahat ng eksaktong paraan dapat. Tumango siya, inilagay sa drive. Lumabas kami ng St. Luke's at patungo sa Aurora Boulevard.
Ang aking telepono ay nasa bulsa ko, tahimik. Hindi tumawag si Eva ng isang beses buong araw. Wala siyang ideya. Ganap na walang ideya. Ngunit malalaman niya. Biyernes, Enero 16, 8:14 ng umaga. Nasa auto repair shop ni Mang Dani sa Aurora Boulevard ako nang magsimula ito. Handang-handa na ang aking Hilux, bagong alternator, oil change na ibinigay ni Mang Danny dahil ang maanak namin ay naglaro ng basketball sa ligangang kabataan at ayan ang ginagawa ng makapitbahay at isang bagong set ng wiper blades na hindi ko hiningi. Nakaupo ako sa counter na pumipirma sa invoice ng Mac-vibrate ang aking telepono. Eva, pinayagan ko itong makring. Hindi dahil sa estratehiya. Hindi pa. Wala lang akong masasabi. Walang bagay na lalabas ng kailangan. Hindi pa. Isinubok ko ang telepono pabalik sa king jacket, tinapos ang pagpirma, hinawakan ang kamay ni Mang Danny, at lumabas sa umaga ng Quezon City. Ang hangin ay matalas at malamig at ganap na tapat. Pinatay ko ang makina, pinayagan itong uminit, nakaupo ron nanonood sa aking hininga na nagpapahit sa windshield, at naisip ang ina, tungkol sa pag-uwi sa kanya sa Achacha Drive, kung saan siya nararapat. Tungkol sa pag-ayos sa kanya. Sa kanyang kusina kasama ang kanyang tsa at kanyang crossword at ang kanyang dignidad na ganap na buo. Iyon ang tungkol sa ngayon. Hindi si Eva. Hindi ang mga tawag. Hindi ang alinman. Ngayon ay tungkol sa pag-uwi sa aking ina. Mag-vibrate muli ang aking telepono. Eva muli. Pagkatapos ng pangatlo. Pagkatapos ng ika-4, pagkatapos ng ika-5, may nangyayari. Lumabas ako ng shop ni Mang Danny at patungo sa St. Luke's. May ina akong iwi. Handa siya nang dumating ako. 8:53 ng umaga. Asul na coat, maliit na overnight bag na nakatupi ng mayos. Si Bella, ang nurse na naglalakad sa tabi niya. At isa pang nurse na hawak ang mandatory wheelchair. Patakaran ng ospital, ganap na hindi mapag-usapan. Naktalo na ang ina at natalo ng may katangian na biyaya. Tumayo siya mula sa wheelchair, sa segundo niyang lumabas sa automatic doors. Kaya kong lakarin papunta sa Hilux ng anak ko, anunsyo niya sa walang partikular na tao at sa lahat sa loob ng pandinig. Nagkaroon akong cardiac event, hindi pagtanggal ng personalidad. Tumawa si Bella, ang tunay na uri, hindi ang propsyonal na uri. Hinawakan niya ang kamay ng ina sa parehong mga kamay niya at hinawakan ito sandali. Ingat ka, Mrs. Navarro. Lagi akong nag-iingat, anak. Pinisil ng ina ang kanyang kamay. Isa kang mabuti. Huwag mong hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na iba. Pinaksama ni Bella ang kanyang ngalabi. Mukhang lumalaban siya sa isang bagay. Pagkatapos ay tumango siya at humakbang pabalik. Kahit sa isang hospital gown, metaphorically, ang aking ina ay nag-iwan ng mga tao ng mas mabuti kaysa sa pagkakahanap niya sa kanila. Hinawakan ko ang passenger door na bukas. Umakyat siya ng dahan-dahan, maingat, ngunit independyente, na mahalaga sa kanya ng higit sa anumang gamot, anumang instruksyon, anumang utos ng doktor. Ang kanyang independensya ay ang huling bagay na isusuko niya at alam namin pareho iyon. Isinara ko ang pinto, naglakad, sa paligid, pumasok. Tiningnan niya ang aking telepono, nakaupo ng nakaharap sa cup holder, nag-ilaw, bawat 30 segundo. Eva, Eva, Eva. 11 missed calls, bago ang 9 ng umaga. Walang sinabi ang ina. Inilagay lang ang kanyang seatbelt at ngumiti ng bahagya sa labas ng bintana parang isang taong gumawang desisyon at ganap na payapa dito. Inuwi ko siya sa Acacia Drive muna. Ang puting kolonyal na may birding shutters ay tahimik at familiar sa dulong block. Ang bahay kung saan natutong sumakay ng bisikleta sa driveway, kung saan ginawa ko ang homework sa mesa ng kusina, kung saan ang aking ama ay nagtayong buhay brick by brick at iniwan itong nakatayo nang siya ay umalis. Ang punong oak sa harap na bakuran ay nakbagsak ng karamihan ng kanyang nga dahon. Ang porch ay nalinisan.
Ang welcome mat ay nagsasabi. Ang home sa faded na mga letra na naroon ng napakatagal na hindi na namin napansin. Nugunit napansin ko ito ngayon. Inilagay ko siya sa loob, nagluto ngang tsaa para sa kanya. Ang tiyak na uri, kamomilabag na isinubo ng eksaktong 4 minuto dahil sinabi niya sa akin minsan at hindi ko kailanman nakalimutan. Sinyuri ang thermostat. Sinyuri ang refrigerator. Pinagdanan ang mga bagong gamot mula kay Doctor. Cruz isa-isa, binabasa ang mga label ng malakas habang nakikinig siya ng nakabalot ang kanyang mga kamay sa kanyang muk. Elias, ito ay para sa blood pressure, 2 beses sa isang araw kasama ang pagkain. Pinapanood niya ako mula sa kabila ng mesa ng kusina. Ang mesa kung saan ginawa niya ang bawat birthday cake, kung saan tinulungan niya ako sa algebra, kung saan nakaupo siya ang umaga pagkatapos ng pagpanaw ng aking ama at hinawakan ang aking kamay ng walang isang salita, dahil ang ilang bagay ay hindi nangangailangan ng mga salita. Umupo ka, sabi niya ng malambing. Umupo ako. Inabat niya sa mesa at tinakpan ang aking kamay ng perahong mga kamay niya. Ang kanyang makamay ay maliit, mainit, ang makamay na nahanda ng aking bawon at binutones ang aking coat at nagwave mula sa bleachers at hinawakan ang akin sa backseat ng kotse ni Clem papunta sa parehong ospital 2 araw nang nakalipas. Ang makamay na ito ay nakpakita para sa akin sa loob ng 13 taon. Kailangan mong marinig ako, sabi niya. Nakikinig ako, ina. Ang ginawa ko, ang will. Hindi ko ito ginawa para parusahan si Eva. Matatag at malinaw ang kanyang mga mata. Walang galit sama ito, walang mapait. Tanging katotohanan sa paraan na laging inihahatid niya ito. Plain at mainit at ganap na hindi maalis. Ginawa ko ito dahil tama ito. Dahil ang iyong ama at ako ay naktayong isang bagay ng makasama at ito ay nararapat sa isang taong naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtatayong isang bagay ng makasama. Pinisil niya ang aking kamay ng isang beses. Naunawaan mo ba iyon? Naunawaan ko. Naunawaan ko ito sa aking mga buto. At Elias, ang boses niya ay bumaba ng bahagya. Hindi mas malambot, mas sadya. Kailangan mong isipin ang iyong buhay, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa alinman sa ito. Nag-gesture siya ng walang tiyak na bagay. Sa lahat. Tungkol sa kung masaya ka ba. Tungkol sa kung minamahal ka ba sa paraan na karapat-dapat kang mahalin. Tiningnan niya ako ng matagal. Dahil nagpakita ka ng makisa sa loob ng mahabang panahon, anak. At isang lalaki tulad mo, isang lalaki na nagpapakita, ay karapat-dapat sa isang taong nakatayo sa tabi niya kapag ginagawa niya ito. Ganap na tahimik ang kusina. Sa labas sa Acacia Drive, isang kotse ay dumaan ng dahan-dahan. Humina ang refrigerator. Sa isang lugar pababa ng block, isang aso ay tumahol ng 2 beses at tumahimik. Lahat ng sinabi niya ay totoo, bawat isang salita. Masikip ang aking lalamunan. Bahagyang sumakit ang aking mga mata sa mga sulok. Hindi ako lumingon palayo sa kanya. O sabi ko, at ang boses ko ay lumabas ng magaspang at tahimik at ganap na tapat. Alam ko, ina. Tumango siya ng isang beses ng dahan-dahan. Parang iyon ang eksaktong kailangan niyang marinig. Pagkatapos ay hinaplos niya ang aking kamay ng 2 beses, parehong paraan na hinaplos niya ang aking piski sa kwarto ng ospital 2 araw na ang nakalipas at pinakawalan ito mabuti. Binunot niya ang kanyang tsaa, uminom ng isang higop, inilagay ito pabalik. Ngayon, sasagutin mo ba ang teleponong iyon o hindi? Nag-vibrate ang aking telepono sa mesa sa pagitan namin. Eva, tawag number 27. Tiningnan ko ito, tiningnan ang ina. Itinaas niya ang isang kilay. Binunot ko ang telepono. Inikot ito ng nakaharap pababa. Pinayagan itong mag-vibrate laban sa kahoy hanggang tumigil. Hindi pa, sabi ko. Bahagya lang gumalaw ang sulok ng kanyang bibig. Hindi pa. Inulit niya ng tahimik. Parang nilalasahan ang pasensya dito. Susuriin kita ngayong gabi, sabi ko sa kanya.
At bukas ng umaga at bawat umaga pagkatapos nito, nag-wave siyang kamay. Alam ko na gagawin mo, sinsero ako, ina, Elias. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Isinusuot niya ito muli sa ilang punto ng hindi ko napansin. Alam kong sinsero ka. Lagi kang sinsero. Umalis ako sa Acacia Drive ng Uksi. 20 hapon. Nagmaneho pauwi sa Aurora Boulevard. Nagpark sa driveway sa likod ni Silver CRV ni Eva. Nakaupo sa aking hilux ng buong minuto. 34 missed calls. 34. Pumasok ako. Si Eva ay nasa living room, nakaupo sa gilid ng couch sa kanyang work clothes, parehong magkakamay na nakabalot sa kanyang telepono parang ito ang tanging solidong bagay na natitira. Tumingin siya patas sa segundo kong pumasok sa pinto. Ang kanyang mga mata ay hilaw, walang tulog. May isang bagay sa kanyang mukha na nagbago sa paraan na hindi ko nakita noon. Ang maingat na composure na suot niya parang pangalawang balat ay na-crack at sa ilalim nito ay isang bagay na mukhang isang babae na gumugol ng buong araw na napaktanto ng eksakto kung ano ang ginawa niya. Mabuti, sabi ngang isang bagay na tahimik sa likod ng aking isip, manatili karon sandali. Elias, tumayo siya kaagad, tinawagan kita buong araw. Alam ko, sabi ko, inilagay ko ang aking mga susi sa hook sa pinto, at naisip ko ang Miyerkules gabi, tungkol sa aking ina na nakahiga sa hospital bed na iyon kasama ang mamonitor sa kanyang dibdib at isang ife sa kanyang braso, tungkol sa EKG, tungkol sa enzyme levels, tungkol sa measured na muka ni Dr. Cruz na sinasabi sa akin na ang kanyang katawan ay nagbababala sa kanya, at tungkol sa dinner ni Eva at ang gabi ng mababae, tungkol sa breadbasket na ipinapasa habang ang puso ng aking ina ay nagstutter sa dilim. Pinayagan ko iyon na umupo sa aking dibdib ng eksaktong 1 segundo. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking asawa. Alam mo ba, ang boses niya ay nag-crack sa huling salita. Tungkol sa will, alam mo ba na gagawin niya? Hindi, Eva, hindi ko alam. Lumingon ako ng ganap na harap sa kanya. Nalaman ko kasama ang lahat. Pinindot niya ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig, pinanatili ang sarili, nang magsalita siya muli, mas tahimik ito, mas kontrolado. Ngunit sa ilalim nito, nakathread sa bawat salita, parang isang wire na masyadong mahigpit, ay takot. Tunay na takot. Ang uri na dumarating kapag ang mga kahihinatnan ay sa wakas ay nahuli sa mga pagpipilian. Inalis niya ako ng buo. Tinawagan akong opisina ni Ate Lim para kumpirmahin ang mga pagbabago at ako. Elias, naunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Ang lahat ng inaasahan natin. Eva, ang boses ko ay kalmado, matatag ng kailanman. Naunawaan ko ng eksakto kung ano ang ibig sabihin. Kung gayon kausapin mo siya, ang composure ay nadulas muli, bahagya, hilingin sa kanya na isaalang-alang muli. Sabihin mo sa kanya na misunderstanding ito. Napupunta ako sa ospital. Ako lang. Ikaw lang ano? Tumigil siya. Humakbang ako ng isang beses patungo sa kanya. Hindi agresibo. Hindi galit. Naroon lang. Ganap. Tahimik na naroon sa paraan na hindi ako nun sa loop nga mga taon dahil sa wakas ay wala akong natitirang protektahan. Ikaw lang ay may dinner kasama si Joan at ang mga babay, sabi ko habang ang aking ina ay nasa hospital bed na may cardiac event. Habang nakaupo, ako sa isang plastic chair sa waiting room na umiinom ng machine coffee sa ilalim ng fluorescent lighting, nagpause ako. Habang si Clemente Reyes ay nakaupo sa parking lot ng 3 oras dahil iyon ang ginagawa ng mga tao. Dahan-dahan at ganap na umalis ang kulay sa kanyang mukha, parang tubig na umaagos mula sa baso. Ginawa ni Lilia ang kanyang desisyon, sabi ko, sa parehong paraan na ginawa mo ang sa iyo. Malinaw, sadya, at nang walang pahingingang pahintulot ngang sinuman. Elias, pakiusap, ginugol niya ang 82 taon sa pagpapakita, ang boses ko ay hindi tumaas, hindi kailangan, para sa aking ama, para sa akin,
para sa bawat tao na minahal niya kailanman, hindi niya kailanman, hindi isang beses, pinili ang dinner kaysa sa isang taong nangangailangan sa kanya. Tiningnan ko si Eva ng matagal. Sa wakas ay tumigil siya sa pag-asa na gawin ng lahat ang pareho. Ganap na tahimik ang living room. Tiningnan ako ni Eva, talagang tiningnan, marahil sa unang pagkakataon sa mga taon, at pinanood ko ang isang bagay na gumalaw sa kanyang mukha. Hindi lang takot ngayon, isang bagay na mas malalim kaysa takot. Ang tiyak na hitsura ng isang tao na sa wakas. Ganap na naunawaan ang laking nawala niya. Hindi ang pera, hindi ang will, ako. Sa wakas ay naunawaan niya na nawala niya ako. At ang lalaking nakatayo sa harap niya, kalmado, malinaw ang mata, mga susi sa kamay, puso na sa wakas ay payapa, ay hindi ang lalaking nakatayo. Sa ibaba ng mahagdan noong Miyerkules ng umaga, patuloy na umasang sasabihin niya nawala na ang lalaking iyon. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Tumingin siya pababa dito. Ang pangalan ng aking ina sa screen. Tumingin siya pataas sa akin, malawak ang mamata. Isang bagay na maaring pag-asa. Tiningnan ko siya pabalik ng eksaktong 1 segundo at naramdaman ko ito. Ang huling thread ng isang bagay na hinahawakan ko sa loop ng 11 taon sa wakas ay lumuwag. Hindi sa galit. Sa isang bagay na mas tahimik. Sa pagpapalaya. Binuno ko ang aking mga susi mula sa hook. Pupunta ako para surian ang aking ina, sabi ko. Binuksan ko ang front door. Ang hangin Quezon City ay tumama sa akin. Malamig, malinis, tapat at ganap na malaya. Oh, sabi ko. Lumingon pabalik ng isang huling beses. Si Eva ay nakatayo sa gitnang living room, telepono sa kamay. Ang pangalan ng aking ina na nag-ilaw sa screen. 38 calls na kahihinatnan na isinulat sa bawat linya ng kanyang mukha. Tiningnan ko siya ng eksaktong 1 segundo at naramdaman ko ang wala kundi kalinawan. Dapat mo sigurong sagutin iyon. Isinara ko ang pinto sa likod ko at huminga ako ng malalim. Ang uri ng pahinga na nakmumula sa isang lugar na napakalalim na hindi mo alam na hinahawakan mo ito. Nakaupo ako sa porch na iyon sandali. Ang Enero na hangin ay tumama sa aking mukha. Malamig at malinis at tapat, at isang bagay na nanirahan sa akin na hindi ko naramdaman sa loob ng mataon. Kalinawan. Hindi galit, hindi mapait, hindi ang mainit na pagdaloing isang lalaki na sa wakas ay sapat na. Kalinawan lang. Ang tahimik. Hindi mapagkakamali na kalinawan ng isang lalaki na sa wakas. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasabi sa sarili na ayos ang lahat, pagkatapos ng mga taon ng pagpapakinis, ng mga bagay at pagluno, ng mga bagay pababa at pagtulog sa kaliwang gilid ng kamananagiwan ng espasyo para sa isang taong. Hindi kailanman lumapit sa kanya, sa wakas ay nakita ang kanyang buhay ng eksakto kung ano ito. Hindi ako kasal sa loob ng 11 taon. Naktiis ako sa loob ng 11 taon. May pagkakaiba. At nakatayo sa porch na iyon kasama ang boses ng aking ina na patuloy sa aking mga tainga at ang mukha ni Eva na patuloy sa aking isip, sa wakas ay ganap kong naunawaan ito. Hindi ang hospital ang nagpatingin sa akin. Si Lilia Navarro na nakahiga sa hospital bed na iyon na may cardiac event habang ang kanyang daughter-in-law ay nagpapasa ng breadbasket sa dinner. Hindi iyon naktanim na gebuto. Sinunok nito ang buong bukid at ipinakita sa akin ng eksakto kung ano ang laging lumalago roon. Naglakad ako patungo sa aking hilux. Pinatay ang makina. Ang radyo ay bumukas ng mababa. Isang bagay na luma, isang bagay na inabit na aking ama tuwing Sabado na umaka sa garahe at pinayakan ko itong tumuktok. Hindi ako gumawa ng anumang desisyon ng gabing iyon maliban sa isa. Hindi ako babalik sa bahay na iyon. Hindi ng gabing iyon. At sa isang lugar, sa lugar kung saan ang isang lalaki ay nakakaalam nga bagay bago siya handang sabihin ito ng malakas, alam ko na hindi lang iyon ang gabing iyon. Ang katapatan at pagmamahal ay karapat-dapat sa isang legacy. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa
aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa higit pang totong, raw at family stories. Makikita kita sa susunod.